ka. Thank you. Grace. Thank you for coming and for saying yes to my invitation. I'm Diane, 28 years old. Taken. Okay, well, actually, matagal na tayong friends, mga ilang years na din, pero I never asked for your childhood. So, how is it? My childhood, Well, mainly kasi gusto kong malaman paano ka nag-decide na maging OFW sa ibang bansa. I graduated high school and then pumunta ako ng Davao City maghanap ng trabaho kasi nga hindi willing yung parents, yung papa ko na mag-aral ako ng college. Kasi nga sabi niya, babae daw ako, mabubuntis lang daw. So useless. Yung pinaaral niya lang is yung panganay namin na lalaki. Tapos yun, nagtrabaho ng isang taon. Tapos after that, yung kuya ko nag-decide na pasok ko ng college. Ayun, oo. Siya Magpapaaral. Tapos nag-decide na ako nun, okay, nag-enroll as a BSED, Bachelor of Science and Education. Yeah, and then I only studied for first semester. I got pregnant. Oh, okay. Active ka ng bata ka pa. At 18 years old, I got pregnant. Kaya yun, hindi na nakapagtapos. Tapos nabuntis ako. Yun nga, namanikan yung ex-asawa ko. Tapos, So, nagsama kami ng ama ng anak ko ng 6 years. But within 6 years, I'm not happy. We're not happy because we're both bata pa. I'm 19, he's 21. So, nag-end ka na school nun? Yes, nag-end na. Buntis ka na. Oo, And sa- then, pinabutan ka. Pinanagutan. Oo, nagpakasal kami. Pinakasal kami ng October 2005 after kumanganak. Then, paano? Bakit? Kasi within 6 years, hindi maganda yung pagsasama namin. Kasi nga, naging jowa ko lang siya ng 3 months. Hindi. Naligaw siya sa akin ng 3 months. July, August, September. Pagka October, sinagot ko. Hindi ko naman talaga siya gusto. Yung pinsan ko, nirereto ako. Oo. Tapos, nirereto niya ako. Sagutin ko lang sa ano kasi ganyan, generous daw kasi lagi namimigay. Sinagot ko. After ko sinagot, after October, November, nakuha niya yung virginity ko. At ako'y nabuntis. Kaya yun, hindi kami in a long So, relationship. for 6 years, anong ginawa? For 6 years, nung nanganak na ako, after ko manganak, after 2 months, nagtrabaho ako kasi nga, yung ama ng anak ko walang trabaho. Kaya ako na nagtrabaho. Minsan may trabaho siya pero contractual lang. At saka, laging nagiinom. Laging nagiinom, late na umuwi, kinabukasan hindi na makapasok sa trabaho. Kaya, football. Wala, tanggal sa trabaho, hanap na naman. Kaya ako, nagtrabaho na din ako. Tapos within that 6 years, yun yung routine ng buhay ko. So, pero nagkasundo kayo ng parents niya. Oo, nakatira kami sa bahay ng parents niya. Pero hindi ako gusto kasi hindi ako marunong magluto. So, nung nabuntis ka, of course, paano mo nasabi sa kuya mo na nagpaaral sa'yo? Yun ang mahirap. Kasi, nung sinabi ko, buntis ako, 2 years hindi niya ako kinausap. Kasi na-disappoint siya sa akin. Kasi nabuntis ako. Kaya yun. After ko manganak, nung nakita niya yung anak ko, saka na siya naging okay sa akin. So, paano yung tatay mo? Yung
tatay ko, muntik na akong patayin. Sige, okay. Kasi nga, sabi niya, kaya nga hindi ka na pinaparal kasi alam mo mabubuntis ka. Eh, nabuntis talaga ako. So, pero Sa province namin, wala naman akong jowa. magaling ka naman estudyante mo sa high school ka, elementary ka. Nung elementary talaga ako, wala akong ka-honor. Yes. Pero nung mag-high school na, dun makikita kasi alam mo naman pag elementary, favoritism, di ba? Lalo na dati. Marami talaga yung ganyan. Pero doon na pagdating ng high school, doon mo na malalaman na matalino yung estudyante. Nung nag-first year ako, yun, may mga honor na ako, with honor. Kahit with honor lang, at least naka-honor, di ba? Oo. Kaya doon ko na naman na may utak din pala ako. Kasi nung sa elementary ako, Grace, ano lang, yung mga most lang ba? Oo. Diba, dati masaya na tayo kung may ribbon, kahit most lang, most neat and clean, most big, most obedient. Oh. So, okay. Nung bata ka pa, ngayon, everyone knows na maganda ka. So, I'm sure yung bata ka pa, mas maganda ka noon. Mas, hindi rin? Hindi, Grace. Bakit? Hindi ako maganda. So, inisip ko, baka naging, ano ka sa section nyo, naging Wala, muse. hindi talaga ako naging muse, Grace. Hindi ka binoto? Hindi. Bakit? Hindi ako attractive dati. Pero puti ka na, no? Diba? Hindi. Ay, hindi ko lang. Hindi mo lang. Hindi mo napansin siguro. Kasi province, para bang ano na sa atin na normal ang maitim. Tapos, hindi naman tayo conscious talaga noon about sa beauty kasi bata pa tayo. Tapos, ang palagi natin iniisip yung maglaro, magbilad sa araw. Pero hindi ko talaga naranasan, Grace, ng naging muse. Ganun. So, pero may naging position ka nung high school ka. Sa high school, Like treasurer, vice president. treasurer, naging treasurer. Parang gano'n. Pareho tayo. Treasurer din ako. Treasurer kasi mano daw sa Marunong pera. ka. Parang pera. So, magaling ka na doon sa math. Oo. Nalaman mo magaling ka sa math. Magaling na ako sa math nung high school na ako, Grace. Pero pinakaayaw ko din yung math at saka science. Pero magaling ako sa English. Huwag lang sa sentence. Spelling at saka memorize. Yan. Okay. Magaling. Pero, yung ginagawa mo na education, pangarap mo. Oo. Gusto ko maging teacher. Parang bang common sa atin naman Na teacher. Or naputol yun na. Naputol siya nung nagkaanak na ako. Tapos inisip ko na lang na magtrabaho na lang para sa anak ko. Siya na lang yung gusto. Siya na lang yung makatapos kahit hindi na ako. So, okay, doon tayo pupunta sa paano ka napunta dito sa Earth. First time mo ba sa ibang bansa dito? No, hindi. Galing ako ng Singapore. Napunta ako ng Singapore kasi nga nang dahil sa ex-husband ko. Kasi nung nagsama kami lasinggero, hindi na umuwi ng bahay, tsaka may babae na. Parang araw-araw o gabi-gabi na lang ako umiyak. Tapos yung mother-in-law ko, sabi niya, oh, hanggang kailan ka magtitiis? Kasi nakikita niya yung sakripisyo ko. Araw-araw, hindi siya umuwi. Gusto ko may time kami. Kahit nga, gusto ko magkasabay kami ng job kasi pareho kami may trabaho. May kumo kami ng bantay ng anak namin. Tapos sabi niya, ayaw niya kasi nga barkadista. Marami siyang barkada. Yun yung inuuna niya. Ayaw niyang makipag-save job sa akin kasi nga gusto niya siya lang. Tapos yun, hindi naging maganda yung marriage life ko. Nagsawa na ako, napagod. Sabi ko, gusto ko nang, lalo na yung nalaman kong may ibang babae siya. Kahit hindi ko siya mahal, pero, kahit hindi ko siya talagang mahal kasi 3 months lang kami, naging kami, nabuntis ako. Pero inisip ko, wala na akong, parang wala ka nang
pag-asa makahanap pa ng iba kasi nga may anak ka na. O diba? Yun yung dati, yun yung isip natin dati. Parang sabi ko mag-focus na lang ako sa kanya kasi siya na yung naging unang lalaki ko, siya yung unang lahat. No? Kaya, pero, nung nalaman kong may ibang babae siya, nag-decide ako na gusto kong mag-move on. Hindi mo siya binigyan. Hindi. Hindi na. Sabi ko, hindi niya, naramdaman ko din na hindi niya ako mahal. Kasi kahit anong effort ko, wala. Parang wala lang sa kanya. Kaya yun, nag-decide ako na mag-abroad ako sa Singapore. Kaya pumunta ako ng Singapore kasi gusto ko mag-move on. Sabi ng kuya ko, dito ka na lang sa Manila kasi nga mahirap sa Singapore. Lalo na dati, alam mo naman yung kaya nangyari kay Nora. Ano kayo? Yes. Oo. Kaya yun, hindi sila pumayag. Pero sabi ko, pag andito lang ako sa Pinas, hindi ako makapag-move on. Gusto ko ng ibang bansa mag-try. Kaya yun, naging matatag ako dahil sinido ako dahil nasaktan ako. Nasaktan. Kaya gusto ko pumunta ng Singapore. 3 years ako sa Singapore. Within the 3 years, hindi siya pumunta. Wala talaga. Hindi siya, parang masaya pa siya na umalis ako. So, saan mo hiniling habang kasi? Sa mama ko. Yung mama ko siya. Pinilig. Tapos 3 years sa Singapore, 2014, umuwi, nag-apply, papunta dito. Tapos ngayon, nandito ako sa Hong Kong for 10 years. So, pagdating mo dito, paano yung naging buhay mo dito? Hindi rin madali. Oo. Pero okay naman sa unang amo ko, sa unang employer ko, 4 years ako doon. Okay naman sila, mabait. Tumawag ka sa isang nilalang na tinatawag na Diyos. Oh. On that time, tumawag ako pero parang hindi sincere. Kasi hindi ko talaga alam na may may buhay na Panginoon. Dati alam ko na may Panginoon pero wala akong relationship sa Kanya. So, ibig kong sabihin, hindi ka pinalaki ng parents mo. Pinalaki ako, Christian, Mississippi, United Church of Christ, but yun para din Catholic. Oo. Na iba talaga pag born again Christian. Kasi parang yung faith mo ba, maano mo siya. Pero yung sa dati, alam ko na may Diyos, pero wala akong relationship. Kasi hindi ako nakikipag-usap. Yun lang. Hindi ka mahilig magbasa ng Bible. Oo, hindi. manalangin. Wala, Hindi, wala oo. sa'yo yun. Kasi hindi, bata pa tayo. Oo. Para ba, inano natin na since buhay pa yung parents natin makakapag-provide sa Oo, atin. yun. Ano? Paano ka naging born again? Oh. May pinsan ako dito. Nauna siya dito sa Hong Kong. Tapos, nung pumunta na ako dito sa Hong Kong, 2 years ako, nang 2 years ako, nung 2 years pa lang, wait, 2014, simula pagdating ko dito, nagsisimba ako kasi nga alam ko may Diyos, pero yun nga na, yun nga talagang yung parang may Diyos niya, pero hindi ka na, parang ano lang siya, parang hindi ko ma-explain. Basta yung wala kang relationship pero may alam mo na may Diyos. Hindi mo alam na makagawa pala siya ng miracle sa buhay mo. Diba? Yun lang. Nagsimba ako sa Catholic Church sa Central 2 years. Yung pinsan ko, nag-invite siya sa born again. Sabi ko, pero alam ko, ang born again kasi parang word ba? Word sila na ano kasi nga basta, lagi silang may Bible, nagbabasa. Oo, yun yung alam ko sa Christian. Tapos sabi niya, magsimba daw ako. Sabi ko, ayoko kasi nga parang maiba ako pag mag-born again Christian ako, di ba? Maraming mga bawal disco, bawal uminom, maraming bawal. Tapos yun yung inisip ko, sabi ko, ayoko ng ganyan. Kaya hindi, nag-refuse ako sa kanya. Pero hindi siya napagod na mag-invite. At saka one day, nakita ko na yung kapitbahay ko,
magkasama sila sa picture. Kaya yon, nung nakita ko, ha, magkakilala pala sila ng pinsan ko. Lagi niya ako in-invite dito. Kaya iniiwasan ko siya sa live. Kasi nga, ayoko nang may mag-invite na question, di ba? Iniiwasan ko siya, pero nung nakita ko, try ko nga magsimba. Kaya yun, nag-try ako magsimba anniversary. 3rd year anniversary noon. Nagsimba ako. Tapos yun, nung unang simba ko, parang naramdaman ko yung presence ni God. Naramdaman ko. Kaya yun, tuloy-tuloy na. Pero hindi lang ako kapagsimba dati kasi nga dinadala ko ng amo ko sa China since 2017. Kaya yun, simula ng 2017, nagtuloy-tuloy ako. Pag hindi lang ako makapag-diok, hindi ako makapagsimba. At that time, 2017, nagpa-baptize na ako. That I want to follow Jesus na. Yun, nakapag-decide na ako na magpa-baptize. At saka yun yung nararamdaman ko na talagang may living God tayo. So, at yung sabi natin, may experience mo ganito. So, ano ang parang nabago sa'yo from before to now na about sa pag-walk mo sa ng Diyos or the way how you live your life now? Ano ba? Nabago siya is mabait naman talaga ako dati. I'm sure kasi marami kayo naging kaibigan kayo. Oo, mabait ako dati pa, pero yung sa pananampalataya talaga, yun yung nabago. Na may relationship na ako kay God, lagi na ako nakipag-usap gabi-gabi, marunong na ako magbasa marunong naman tayo magbasa, pero marunong na akong, alam ko na yung mga verse sa lahat ng Bible, kasi nga, saka doon ko rin nalalaman na dati, naririnig ko lang yung mga Word of God ba. Pero hindi ako naniniwala. Kasi narinig ko lang. Pero nung nabasa ko na talaga, sabi ko, totoo pala talaga na may Word of God. At saka yung Word of God is a powerful, living and active na i-apply mo sa sarili mo. Na yung God is, He can do all things. Walang imposible sa Kanya. Pag yung pananampalataya mo talaga is yung may faith pa. So, okay. How did you find love now and then paano mo sabihin natin, paano mo malalampasan yung ibang dito sa atin? So, una is after kami maghiwalay ng ex ko, parang hinahanap ko yung parang madami na akong mga naging boyfriend, pero online na. Online. Pero nagka-boyfriend ako ng isa sa Singapore. Yun yung reason na hindi na ako bumalik ng Singapore. Kasi yung naging jowa ko, may asawa. Yun yung pagkakamali, di ba? Pero nung that time na yun, wala ka pang relationship, so wala kang pakialam, di ba? Wala kang pakialam. So, yun, pero nung nalaano ko na parang iba talaga na kailangan kong umiwas. Kaya kahit ayaw niya akong lumipat dito, lumipat talaga ako para makaiwas ako sa kanya. Nung dumating na ako dito, sabi ko, Lord, ayoko nang mag-boyfriend. Kasi nga, ang hirap. Baka makakita ka ng lalaking paglalaroan ka lang, gagamitin ka lang. Kaya yun, nung dumating ako dito, naging good girl ako. Hindi na ako nagbo-boyfriend ng andito lang. Kasi nga, gusto kasi nila na experience ko kasi yan nang nasa Singapore. Pag day off no, kailangan yung day mo nasa kanya. Okay. Kaya ko wala ka ng time sa mga friends mo. Kaya nung dumating ako dito, hindi na talaga ako ng boyfriend na dito lang. Marami akong nag-try ako kasi gusto ko sabi ko, Lord, gusto ko na talagang maka-boyfriend. Gusto ko mag-asawa ulit. Ilang taon ka na dito? No, 20. Bago mag-isip mo. 27,
27, 28, 29, wala talaga akong boyfriend yan. Oo. Tapos, may mga nakakilala ako online. Tapos, ilang beses na din ako na-scam. Pero walang include na pera ha. Yun ang parang hindi totoo ng mga lalaki pa. Tapos, noong 2017, nag-pray nga ako. Naging titles ako sa simbahan na inaatinan ko. Kasi nung naging Christian na ako, talagang I walk with Jesus na. Tapos I learned the Word of God. Tapos yun, naging titles ako. Nung naging titles na ako, sabi nung pastor na, first bigay ko ng titles, ilagay mo specific kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, anong gusto mo. Specific. Talagang specific nilagay ko. Lord, gusto kong magkaasawa ulit. Foreigner. Okay. Guwapo, Okay. matangkad, Okay. hindi umiinom, hindi naninigarilyo, Christian din. Yun yung binigay. Ayun yung sinulat ko doon. Ang tagal kong hinintay. 2017, marami na ako, nag-try na ako ng online dating. Wala pa rin. 2017, 18, 19, nagkajowa ako ng foreigner. Akala ko totoo na yon, guwapo din. Pero may bisyo, may inom, nagninigarilyo. Naging 1 month na kami, pero parang nawala sa isip ko na yun ang hiningi ko ay Lord, kung dumating siya. Sabi ko, ito na siguro yun kasi nga nagbigay pa ng package, padala ng package dito. Sabi ko, totoo na siguro. Pero 1 month lang, nawala. Sabi ko, hindi pa talaga ako nag-ghosting ako. Dahil nag-try pa rin ako. May nakikilala na naman ako, pero sobrang, yung parang gusto niya time mo, bigay mo lang sa kanya. Hindi rin kami nag-work. 2019, 20, nung naging nung nagka-pandemic, nawalan nga din ako nag-stop ako ng work 2 months. Tapos, try ako ng online dating kasi nga gusto ko talagang magka-boyfriend. Ng partner. Oo, ng foreigner. Na gwapo. Kaya yun, nag-online dating agad ako yun. Doon ko nakikilala na hanggang ngayon, yun yung joke. Yes. Gwapo, foreigner, walang bisyo. Christian. Basta as legal kayo, Oo. magkakaroon ka ng blessing. Legal mo. So you're going to do the process. Yes. To please him. And so when are you going to do it? Son! Okay, nasa Son! Okay, so, yun lang ba ang pangarap mo? Bumalik na yung desire mo na magkaroon ng bagong family? So, yung pangarap mo na naging teacher na wala na, Nawala na. ano na yung gusto mong gawin ngayon na matutupad na yung malapit na matupad yung Ang gusto ko, desire ko lang is kasi yun yung hiningi ko kay Lord. Gusto ko lang, wala na akong pangarap na maging mayaman, na maging teacher. Gusto ko na lang is patuloy na mananampalataya sa Kanya kasi alam ko Jesus is coming na. Kaya yun, focus na lang kay Lord at saka pangarap ko lang is maging legal na kami para we worship together. Kasi yung iba talaga pag may blessings, diba? Yes. Kaya yun yung gusto kong pinag-pray ko na maging okay na, maging legal na kami dalawa para more na blessed pa tayo dito. So, well, of course, after you get married, future na yun, hindi mo alam kung mangyayari, diba? And you are just going to continue praying na maging okay ang relationship at walang mababago. Yeah. Personality-wise, walang mababago, di ba? Yun ang pinipray mo hanggang ngayon Yes. until nag-married kayo. So, when you plan to have your future together with him, and so, will you be satisfied? Yes. Yes. With Him, here on earth, and also always, God is always with us. Kahit na tungkol na yung pangarap mo, hindi pa rin ako titigil na
maging faithful servant sa kanya. Diba? Kasi siya yung source ng lahat eh. Yes, and I pray that for you na kapag Yes. umalis ka dito sa Hong Kong, makahanap ka, wherever you will go, makahanap ka ng church na you will serve God. Yes. And then continue to evangelize. Yes, other people. that's my heart is. That's my heart desire na. Ah. Na kahit wala na ako, hindi ako talaga rin. Okay lang yan. Oh, yan yung pangarap ko na kahit wala na ako dito sa Hong Kong. Ito yung church na talaga nagpabago sa buhay ko. So, tsaka namimiss ko sila ang lahat. Yeah. Oo, yes. At kahit wala na ako dito sa Hong Kong, ipapatuloy ko pa rin kung ano yung gustong gawin ni Lord para sa buhay ko. Tsaka maging soul winner. Kasi nga, gusto ko lahat tayo maging punta sa heaven. Yes. Thank you. Thank you, Diana. Once again. Dito na tayo natapos kasi pinapayan na kita. But of course, everything will be fine for you. Life TV. Subscribe, like, and share.